Mga kapuso, dalawang low-pressure area ang binabantayan ng Pag-asa. Ang LPA na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility patuloy na lumalapit sa Luzon. Tumaas naman ang tsansa maging bagyo at papasok sa PAR ang binabantayang low-pressure area sa Pacific Ocean. Ang LPA na nasa PAR may medium chance na maging bagyo ang LPA na nasa silangan ng Aurora. Kung sakali, tatawagin niyang bagyong Fabian. Pero nagpapaulan na ang nasabing LPA sa Cagayan Valley Region, Cordillera, maging dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, Bicol, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon at Northern Samar. Namataan naman sa labas ng PAR ang isa pang LPA, 2,760 kilometers silangan ng Northern Luzon. Sa ngayon, wala pang epekto ang nasabing LPA sa lagay ng ating panahon. Bukod sa LPA, sa loob ng PAR ay magdadala rin ng ulan ang hanging habagat. Apektado nito ang Palawan, Visayas at Mindanao. 2 o kaya 3 bagyo ang inaasahang mamumuo sa papasok sa PAR ngayong Agosto ayon po sa Pag-asa. Sa Northern Luzon, ang karaniwang landfall ng bagyo sa ganitong buwan. Maaari ring lumihis ang potensyal na bagyo pero posibleng mahatak nito ang habagat. Ang Agosto ang itinuturing na wettest month ayon sa Pag-asa. Namerwisyo ang malakas na ulan sa ilang lugar sa Hilagang Luzon. Halos zero visibility na sa Felipe Vergara Highway sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Dahil po dyan, sumilong muna ang ilang motorista, lalo na ang mga nakamotorsiklo. Bumaha naman sa ilang kalsada sa bayan ng Gimba. Bumagal tuloy ang daloy ng trapiko roon. Tumila rin ang ulan at humupa ang tubig makalipas ang 1 oras. Sa Ilagan Isabela, naging maputik ang kalsada dahil sa pag-ulan. Sa Bagao, Cagayan naman, binaha ang ilang daanan at taniman. Ayon sa Information Office ng Bayan, umapaw rin po ang Cagayan River. Pinag-iingat ang mga residente roon. Mula sa U-Scoop, malakas na hangin at ulan na may kasamang yelo ang naranasan sa ilang bahagi ng Bocaue, Bulacan. Buhayan ni U-Scooper Marvin Taringting nitong Martes. Nagkalat ang mga butil ng yelo matapos ang pag-ulan. Sa sobrang lakas ng ulan, natumba rin daw ang isang billboard. Ayon sa Pag-asa, localized thunderstorm ang sanhi ng pag-ulan sa lugar. Para po sa inyong kwentong totoo, Kwentong Kapuso, sumali sa U-Scoop Plus Facebook group at i-share ang inyong mga larawan at video. Maaaring ma-feature ang inyong storya sa aming newscast. Gamitin lang ang hashtag U-Scoop sa inyong mga post. Mainit ang naging talakayan ng mga senador sa pasya ng Korte Suprema na unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa huli, nagdesisyon ng Senado na i-archive ang impeachment case. Narito po ang aking report. Sa 24 na senador, 5 lang ang bumoto pabor sa mosyon ni Senate Minority Leader Tito Soto na wag munang magdesisyon ng mga senador na i-archive ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. 11 mang hindi pabor kaya natuloy ang botohan sa kung anong gagawing aksyon sa pagsisimula ng sesyon. Nagmosyon si Senador Rodante Marcoleta. Mr. President, I respectfully move that the impeachment complaint be dismissed. Inilatag niya ang mga ginawang hakbang ng Kamara na hindi umano naaayon sa sarili nilang impeachment rules. Ang impeachment complaint po ay parang sinaing na niluto ng House of Representatives. Hilaw po eh. Kayo po nagsimula ng mali. Hindi naman po sinasabi ng Korte Suprema na kailanman ay huwag kayong mag-impeach, huwag na kayong mag-file. Ayusin nyo lang po eh. Yun lamang po ang gustong mangyari dito. Ayusin nyo. You want to impeach the Vice President, do it in the right way. Nagsalita na raw ang Korte Suprema na walang jurisdiksyon ng Senado kaya dapat nang i-dismiss ang impeachment laban sa bise. Giit ni Minority Floor Leader Tito Soto. Hilaw yung complaint. Hilaw din yung decision. Punto ni Soto, naghain na ng motion for reconsideration ng Kamara at pinagkokomento pa ng Korte Suprema ang kampo ng bise. Panukala ni Soto. We shall wait for the resolution of the MR. Please, let us allow and give chance to the Supreme Court to rectify its decision, which contains clear and blatant errors. For their sake and for the sake of future proceedings, let us not dismiss forthwith. And in that light, considering the motion of the gentleman to motion to dismiss,
I move to table the motion to dismiss. A motion to table is a higher precedence than a motion to dismiss. Sinuportahan ni na Senador Ping Lacson at Senador Risa Ontiveros ang panukalang ito ni Soto. How do we deal with the pending motion? I refer to the motion to dismiss. Shall we even take it up or deal with it? Kasi wala po sa rules natin. Paano wala tayo pong guidelines? Kasi wala po sa rules natin yung motion to dismiss. We should exercise extraordinary prudence in this matter of transcendental importance. I agree, and I continue to respect the Supreme Court. Hindi po magbabago iyan. But, Mr. President, hindi naman po ibig sabihin ng respeto ay pananahimik. Sabi ni Senador Marcoleta, unanimous ang desisyon ng Korte Suprema kaya tingin niya ay mahirap na raw itong magbago. Wala pa po akong nakitang isang unanimous decision. There's always a first time. Hindi lang po tulad nung sinabi ni Minority Leader na there's always a first time, it has happened before. In fact, the Supreme Court has reversed a unanimous decision in a lot of instances before. Tingin naman ng Senate President Chis Escudero, baka mas mainam na i-archive na lamang sa halip na i-dismiss. It is the position of the chair, subject to the wisdom of the plenary, Your Honor, that given the Supreme Court decision that the Senate never acquired jurisdiction over it, that the proceedings and the articles of impeachment were null and void ab initio. Indeed, there might not even be anything to dismiss, and the procedure would be more properly to archive, similar to what we have done in the past, so that these proceedings will still be made part of the Senate's records. Pumayag si Marcoleta na amyanda ng motion at ilagay na lang ito sa archive. Sa ganitong paraan ay masusunod pa rin daw ang desisyon ng Supreme Court pero magigiit pa rin ng Senado ang kapangyarihan nito. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Para sa defense team ni Vice President Sara Duterte, masyado pang maaga para sabihing tapos na ang usapin sa impeachment. Ayon kay Attorney Michael Coa na isa sa mga abogado ng bise, nakatuon ang pansin nila ngayon sa apela ng Kamara na baliktarin ang mga naunang pasya ng Korte Suprema na unconstitutional ang Articles of Impeachment. Magsusumiti raw sila ng komento sa loob ng 10 araw na itinakda ng Korte. Bago naman magpasya ang Senado na i-archive ang impeachment case, iginiit ng Malacanang na hindi panghihimasukan ng Pangulo ang anumang development sa impeachment. Iginagalang daw ng Pangulo ang desisyon ng Senado pati ang naunang desisyon ng Korte Suprema. But do you believe, Attorney, that the impeachment case is now dead? I think it's too early to say kasi nga may MR pa and we don't want to preempt the decision of the Supreme Court on the motion for reconsideration. We will keep on monitoring developments from day to day and react accordingly to defend the rights of the Vice President. Kung may kinakailangan mang managot, dapat managot. Muli, nasa kamay na po ng mga senador ang magiging kapalaran ng impeachment trial. Hindi po panghihimasukan ng Pangulo kung ano man ang magiging trabaho po ng Senado. Sa ibang balita, nalapnos ang balat na isang lalaki sa Pandakan sa Maynila dahil sa sumabog na LPG. Ang nahulikam na insidente sa balitang hatid ni Jomar Apresto. Payapa pa ang paligid sa bahagi ng Acacia Street sa Barangay 871 sa Pandakan, Maynila, pasado alas 5 ng madaling araw kahapon. Pero makalipas lang ang ilang saglit, matatanaw ang isang tao na tumatakbo habang nasusunog ang kanyang katawan. Lapnos ang balat ng 41 anyos na si Anicete Benito matapos siyang masabugan ng LPG. Nangyari ito habang naghahanda siya ng lulutuing pambentang almusal. Gamit ang fire extinguisher ng barangay, dali-dali raw nilang sinubukang apulahin ang apoy. Agad din daw pinuntahan at ginising ng biktima ang dalawa niyang anak. Kumuha siya ng kumot para basain, para maano yung kalan, matakpan. Para yung dalawang bata, para may tawid niya palabas. Nagtulong-tulong po yung mga tao rito. Kumuha ng tubig, lapunan, tapos pa yung disir. Matapos makalabas ng bahay ang kanyang mga anak, sakto namang nabagsakan ng nasusunog na lona ang katawan ng biktima, kaya nadagdagan palalo ang lapnos sa kanyang balat. Agad namang isinakay sa mobil ng barangay ang biktima papunta sa pagamutan. Sabi ng anak ng biktima,
hindi agad tinanggap sa ospital ang kanyang tatay. Bakit niyo po hindi tinanggap kung kailan critical na po? Nakita niyo naman po yung kalagayan ng tatay ko noon. Sobrang putla na noon. Ba't di niyo tinanggap? Di niyo man lang po binigyan ng first aid. Kung sa inyo po mangyari yon, palit ho tayo ng sitwasyon. Tinanggap naman ang biktima sa Philippine General Hospital at makalipas ang 11 oras na operasyon, stable na ang kanyang kondisyon. Kinailangang bendahan ang kanyang buong katawan. Sinubukan namin makipag-ugnayan sa ospital na sinasabing hindi tumanggap sa biktima pero wala pa silang opisyal na pahayag. Base sa Republic Act 8344, maaaring patawan ng parusa o penalty ang isang ospital na hindi tumanggap o hindi nagbigay ng karampatang lunas sa isang pasyente sa emergency cases. Nananawagan naman ng tulong sa lokal na pamahalaan ng pamilya ng biktima para sa pambili niya ng mga gamot. Patuloy ang investigasyon sa sanhi ng pagsabog ng LPG. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, peligro ang dala kung sumabog ang LPG. Ito po ang ilang tips para maiwasan yan. Ayon sa Department of Energy, ugaliing i-check kung may butas o sira ang rubber tube ng tangke. Dapat din daw itong palitan kahit isang beses kada 2 taon. Huwag gagalawin ang safety cap sa cylinder ng tangke. Kung aayusin, tiyaking hindi nakakabit ang cylinder sa kalan. Huwag ilalagay ang LPG sa closed compartment o saradong lalagayan. Dapat ding hindi nito kasing taas ang pinaglalagyan ng kalan. Dapat din daw na hindi ito nakalagay kung saan may expose ito sa araw, ulan, alikabok o init. Bago gamitin ang LPG, suriin kung may tagas ito sa pamamagitan ng paglalagay ng liquid detergent o sabon. Ugaliin din daw na i-off ang regulator ng LPG kapag hindi ito ginagamit. Sinaksak ng kanyang sariling mister ang isang babae sa Pasay. Ang dahilan, selos. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Nagkumpula ng mga residente sa bahaging ito ng Barangay 184 Maricaban, Pasay pasado alas 11 ng gabi nitong Martes. Ang isang ginang kasi roon, sinaksak sa likod ng kanya mismong mister. Base dun sa mga saksi, parang nag-aabang na dun yung suspect natin na nakainom. Kumbaga siguro inaabangan yung asawa niya na umuwi galing sa lamay. Nagtalo raw ang mag-asawa sa labas ng bahay dahil daw sa selos. Nagkaroon ng confrontation dahil nga yung lalaki nagdududa allegedly base sa kanyang salaysay o yung sa sinabi na nagdududa siya na mayroong kalaguyo yung kanyang asawa. At kiniklaim niya na na-blackout daw siya kaya hindi niya alam yung kanyang ginagawa. Narecover ang balisong na ginamit ng suspect na nakabaon pa sa likod ng biktima. Isinugod sa ospital ang babae. Hinarang naman ang mga residente ang suspect na patakas umano matapos ang pananaksak. Hindi na namin inabot kung pinagtulungan ba siya o hindi. Basta nakita na lang namin, dagan-dagan siya ng mga tao para hindi po makatakas. Nakadapa po, naposas. Papatakas na yung ating suspect, although dahil nakainom siya, hindi siya masyadong mabilis makatakas na mabilis, naituro siya ng mga witness sa ating mga kapulisan. Ayon sa pulisya, stable na ang kondisyon ng biktima sa ospital. Aminado naman ang suspect sa krimen. Sobrang selos po. Sa sobrang lasing po. Sinaksak po sa likod. Kung mayroon siyang kasamang hinala lang po. Sana patawarin niyo po ako. Ayon sa barangay, nitong Abril lang nang magharap sa kanilang himpilan ng mag-asawa. Yun po yung reklamo ng babae. Naghihiwalay na sila. Hindi na umuwi yung babae sa bahay nila. Andun siya sa parents niya. Panay selos daw. Nag-usap naman sila dito. Sabi ng babae, pag nangako na magbabago ka na, uwi ako sa bahay. Ayun, nag-usap naman po sila. At nangako naman ni lalaki na magbabago na siya. Nagsama uli sila. Nakakulong sa Pasay Police Station ang suspect na mahaharap sa reklamong frustrated parricide. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mula New Delhi, biyaheng Bengaluru naman sa India si Pangulong Bongbong Marcos sa ika-4 na araw ng kanyang state visit doon. At may ulat on the spot si Salima Refran. Sam?
Rafi, namaskar dyan sa inyo sa Pilipinas. Mag-alas 9 na nga ng umaga dito sa Bengaluru sa India, kung saan nga inaasahang darating ngayong araw si Pangulong Bongbong Marcos para sa nalalabing bahagi ng kanyang state visit dito sa India. Pero bago umalis nga ng New Delhi, tinalakay ng Pangulo ang foreign policy na mga umano'y minamaliit o pilit na minamaliit ang issue ng agawan ng teritoryo sa South China Sea. Sa agawan ng teritoryo sa South China Sea, sumentro ang foreign policy address ng Pangulong Bongbong Marcos sa Observer Research Foundation sa New Delhi sa India. Bagamat walang tinukoy na bansa o personalidad, sinabi ni Pangulong Marcos na may gumagalaw paraan niya palabnawin ang usapin at palabasing politika lang ito. The complex issue of competing claims in the South China Sea has for years been unfortunately and simplistically reduced to the South China Sea disputes, as if claims were all equal. They are not. Kailangan daw naaayon ang mga pag-aangking ito sa tinakda ng international law tulad sa UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award. Dagdag pa ng Pangulo, malaki ang maitutulong ng ugnayan ng Pilipinas at India rito. Nito lang linggo, nagtapos ang joint maritime cooperation activities ng Pilipinas at India sa West Philippine Sea at South China Sea. They reflect the value that we put in investing in diplomacy, even as we steadily ramp up and modernize our defense capabilities, undergirded by our comprehensive archipelagic defense concept, to project our forces into areas where we must, by constitutional duty and legal right, and we must protect our interests and preserve our patrimony. Ito yung Kartaiva Path dito sa New Delhi. Ito yung parang luneta nila dito sa India. Nagkukonekta ito sa iba't ibang mga atraksyon at tourist spots tulad na lamang nitong pamosong India Gate. At sa pagbisita ng Pangulong Bongbong Marcos, nilagyan ng mga watawat ng Pilipinas at India ang kahabaan nito. Pagpapatunay at pagbibigay halaga sa pagkakaibigan at kooperasyon ng dalawang bansa. Hinarap din ng Pangulo ang Indian business community. Bukod sa paghihikayat ng pamumuhunan sa Pilipinas, sinabi rin ng Pangulo na nilagnaan na ang terms of reference sa mga negosasyon para sa India-Philippines Preferential Trade Agreement. Dito, magiging mas malawak at mas malaya ang market access ng dalawang bansa. As two of the world's most promising emerging markets, the Philippines and India view the PTA as a strategic platform to harness our shared strengths and elevate our economic partnership. India would be assisting the Philippines towards development of a sovereign data cloud through a pilot project. We are also exploring cooperation for the linking of payment systems. We'll be talking in terms of helping with launching Philippine satellites. There was a focused discussion on cooperation in the field of healthcare, particularly India's strengths in pharmaceuticals, traditional medicine. Rafi, bago nga magtanghali o bandang alas 2 ng hapon dyan sa Pilipinas, ay inaasahan na yung pagdating ng Pangulong Bongbong Marcos dito sa Bengaluru. Agad siyang sasabak sa kaliwat ka ng mga meeting kasama yung mga business at kumpanya, partikular sa teknolohiya. Dito nga sa Bengaluru, nakilala rin bilang Silicon Valley ng India. At yan muna ang latest mula nga dito sa Bengaluru sa India. Rafi. Maraming salamat, Salima Refran. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Arestado ang mayor ng San Simon, Pampanga matapos akusahan ng pangingikil sa isang steel manufacturing company. Chris, magkano ang hiningi umano ng alkalde? Connie, 80 milyong piso raw ang hiningi ni San Simon, Pampanga Mayor Abundio Punsalan Jr. mula sa kumpanya. Sa isinagawang entrapment ng mga otoridad, naaresto si Mayor Punsalan sa isang kainan sa Clark, Pampanga. Ang hiningi umanong pera para daw sa operasyon ng kumpanya sa San Simon. Na-recover sa kanya ang 30 milyong pisong marked money. Bukod sa alkalde, arestado rin ang 5 niyang kasama na nakunan ng matataas sa kalibre ng baril at isang doktor na umani middleman sa transaksyon. Isinagawa ang operasyon matapos magsumbong ang steel manufacturing company ukol sa pangingikil. Tumanggi magbigay ng pahayag ang mga naaresto. Inimbestiga na kung may papeles ang mga armas na nakumpiska.
Naharap sa mga karampatang reklamo sila Punsalan.